dear beloved, Boss Mike Cervera. Ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, Mga kababayan ko, tignan nyo yung itsura nito. Mga kababayan ko, tignan nyo. Di ba? Adik na adik yung itsura. Sagwa ng itsura, napakadumi. Mga kababayan ko, sa kauna-unahan, sa buong mundo, magkakaroon ka ng presidente. Ganito yung Pilipinas, oh. Hindi lang ho kauna-unahan sa Pilipinas na magkakaroon ng isang mukhang adik na presidente. Yan, si Baste. Hindi lang ho, kauna-unahan sa Pilipinas, kundi kauna-unahan sa buong mundo. Sagwa, ano, mga kababayan? Ewan ko bakit ganito ang trip ng mga bobong DDS, ano? Oh, di ba? Wada Pew. Bakit ganun? Ganyan ang mga trip nila. Ang tindi ng mga utak, ano? naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. Kita nyo, bobo talaga to. Minumura nga ng tatay mo yun eh. Tapos sasabihin mo, may Diyos talaga. Bakit? Nagbago na? Bakit? Pinarusahan na ba ng Diyos ang tatay mo kaya naniniwala ka na? Di ba? Yung tatay niya eh, anong ginawa? Nilapastangan ng mga alagad ng simbahan. Nilapastangan si Kristo. Nilapastangan yung mga yung mga apostoles. Oh, nilapastangan na ang Diyos. Oh, yung tatay niya naglapastangan. 'Di ba, mga kababayan? Parmagi. Banat ng banat, lakas na lang nilang managi. Yun na nga. 'Di ba, Dali Babes? Tuloy. And may hustisya talaga. May hustisya daw talaga. Talagang may hustisya. Nakulong na yung tatay mo, di may hustisya na. Yung mga taong mga naghahanap ng hustisya nung panahon ng tatay mo na hindi nila makuha, nakuha na. Kaya may hustisya na. Ano pinagsasabi na itong unggoy na to? Mga kababayan ko, ewan ko bakit ito pinapaniwalaan, ano? Pinapalakpakan pa nila, mga kababayan, para bang ito na ang anak ng ating apo. Matuloy. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. O, kita mo kung ano-ano yung pinagsasabi mo? Ano? Ulit. Pilipinas natin na makakamit natin ang Pilipinas natin. Makakamit natin ang Pilipinas natin. Pangit magsalita, mga kababayan, pangkagawad lang. Makakamit natin ang Pilipinas, ganon, makakamit natin ang Pilipinas natin. Ewan ko dito, mga kababayan ko, tuloy. Pinapanaginip natin. Pinapanaginip lang pala. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Panaginip nyo lang yan, putik na yan, baka bangungutin kayo. Di ba? Tuloy. Tingnan nyo, mga kababayan, habang nakikipag-usap ho, ganito ho yung mga walang manners. Tingnan nyo, nakikipag-usap sa mga tao, tapos yung mukha niya, nguya ng nguya, mga kababayan, ng bubble gum. Para bang may pinagtatago, mga kababayan, siguro nanggigigil na yung mga panga niya sa sobrang high niya, mga kababayan, kaya dinadaan na lang sa bubble gum. Tapos turo kayo ng turo kung sino ang adik. Eto naman. Diba, mga kababayan ko? Tingnan nyo yung itsura. Putik na yan, mga kababayan. Kung kapatid ko yan, matagal ko nang nginudngud sa inidoro yan. Tuloy. Pinapanaginip natin. Nguya. Sagwa, no? Tingnan mo yung mga tao, iilan na lang yung pumapalakpak. Siguro naiisip nila, sagwa neto si Baste, no? Kung magiging presidente ito. Grabe, no, mga kababayan, no? Siguro sabi ng mga tao, pag naging presidente ito, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Hayop na yan. Parang pinagkakanulo natin kay, Parang pinagkakanulo natin kay Satanas itong bansa natin. Isa.
Lahat ng politiko, Tingnan nyo mga kababayan, nagsasalita ka, nguya ka ng nguya ng bubble gum. Kasi may pinagtataguan yan. Kaya ganyan si Baste nguya ng nguya para hindi mapansin na nanggigigil yung panga. Baka sobrang high. Oo. Hindi kaya Baste, sobrang high ka? Di ba? Kaya gigil na gigil kayo yung ano mo. Dinadaan mo na lang sa nguya-nguya ng bubble gum. Sa totoo lang mga kababayan, siya naman kayo nakakita na pang leader ng bansa, haharap sa tao, ngunguya ng mga bubble gum. Di ba? Pang sindikato lang ang datingan. Yung mga ganyan mga kababayan, pang sindikato ang datingan. Hindi po maninilbihan sa bayan. Di ba mga kababayan? Tuloy. kailangan bitawan natin Oh. yung mga pansariling nating gusto. Bitawan daw yung pansarili nilang gusto. O di, umuwi na kayo ng Davao nyo. Umuwi na kayo sa Davao, manatili kayo doon. Ang dami-daming mga krimen doon. Siyang ka naman nakakita, Baste. Akala ko ba'y peaceful? Akala ko ba'y peaceful ang Davao? Bakit mga kababayan? Tanghaling tapat. May nakawan ng tindahan ng alahas. Kita nyo mga kababayan, yan ba yung peaceful na city? Davao City? Uso nga ang nakawan. Wala hong kinatatakutan ng mga tao sa Davao. Dahil broad daylight, mga kababayan, nagnanakaw sila ng tindahan ng alahas, nilimas nila. Tanungin nyo kung nahuli na, mga kababayan, nga. Wala pa hong nahuhuli kahit isa. Diba, mga kababayan ko? We have to be selfless public servants. Nakaraputa nila. Kala mo talaga, totoo yung sinasabi niya mga kababayan, ano? Ha? Alam nyo, meron ako sasabihin sa inyo. Alam nyo ba kung bakit itong mga asungot ng mga taga-suporta nila dikit ng dikit? Ganyan talaga pag maraming nanakaw yung pamilya. Ang dami kasing nanakaw ni Duterte eh. Kaya nakadikit sila, baka maambunan eh. Di ba? Ganon talaga yon. Tuloy. Ang una yan sa lahat, kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Ayusin mo muna yung Davao, ang daming krimen. Bubo rin to mga kababayan, tatanga-tanga eh. Ayusin daw natin yung bayan natin. Yung Davao nga, hindi mo maayos-ayos eh. Ilan na kayong nakaupo na puro Duterte dyan? Congressman. Lahat halos ng congressman. Di ba? Vice Mayor, ikaw. Ate mo. Vice President. Bakit yung Davao lang hindi nyo maayos-ayos? Ayusin nyo muna, hindi ganon. Araw-araw may report na mayroong drogang na sasabat dyan. Mayroong nakawan. O kita nyo? Mayroong patayan. Ganun ho yung nangyayari sa Davao ngayon eh. Kung ganun ho mga kababayan, tapos nanaisin pa nila na mag-national, yung Davao nga hindi pa nila maayos-ayos. Paano pa yung buong Pilipinas? Teka muna, balikan natin yung tatay mong hayop ka. Yung tatay mong demonyo, anong pangako? 3 to 6 months aayusin ang Pilipinas. Abay, binigyan na kayo ng pagkakataon ng mga Pilipino, naayos nyo ba? At huwag nyo sasabing mas magaling ito sa ama. Mga kababayan ko, maniniwala akong mas demonyo siya sa tatay niya, pero naniniwala ako na mas magaling yung tatay niya sa kanya. Di ba mga kababayan ko? Alangan naman na mas magaling. Si Basti sa tatay niya. Di ba Michelle Lee? Dorothy Parker. Annabelle Garate. Yan yung mga kababayan tingnan yung mga pananalita. Akala mo talaga may pagmamalasahan. Akala mo hindi nila pinamunuan itong bansa na ito, Pacquiao Beach. Habang presidente yung tatay mo, andodong ka kasama mo yung adik na artista. Nakita namin yung video mo, high na high ka. Ang pungay-pungay ng iyong mata. Napakasakit, Kuya Eddie. Naalala niyo ba yon? Yung kanta ng napakasakit, Kuya Eddie.
Sabihin mo kung ano ang gagawin. Ako ay umuwi. Gabi na nang dumating. Di ba? 2 kong anak, ngayon ay 3 na. Ano yan? Ang panganay kong anak, may hawak na marijuana. Eto yun, mga kababayan, ano? Di ba, mga kababayan ko, yung ganun eh. Ayoko, hindi ko nakabisado yun eh. Napakasyakit, Kuya Eddie. Tumawag yung anak niya, mga kababayan, Ama, umuwi ka. Si ina may iba. Putik. Noong pa yan, ano, mga kababayan, talagang uso na yung kaliwaan. Di ba? Oo. May paharana pa. Eto na. Uy, naalala niyo ba yung kanta na yon? Yung napakasakit, Kuya Eddie? Bang klase yun eh, no? Oo. Medyo matatawa ka na, maiiyak ka na, maiinis ka. Oo, yung, di ba? 2 kong anak, ngayon ay naging 3 na. Ang ayaw ko dun, mga kababayan, naiinis ako dun yung ano eh. Yung panganay na anak niya may hawak-hawak na marijuana. Parang si Baste, di ba? Ganyan, o, tuloy. Sabihin na natin, may nakawan nangyari. Adik na adik yung itsura ni Basti, mga kababayan. No? Tingnan nyo yung mga tattoo sa Lego, mga kababayan ko. Di ba? Gangster na gangster. Hindi kaya nagtatago lang ito sa mga tattoo? Kasi mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa itong pinapakilalang ano eh. Kung meron man siyang nakasama, yun po yung artista na si Ellen Adarna. Yun po aminado na lahat yata ng droga, tinikman niya na. Ngayon, ang tanong ko, mga kababayan ko, si Basti ba nung nakasama niya, hindi sila nagdroga? Di ba, mga kababayan ko? Tapos ganitong itsura, mukhang kambing. Putik na yun, mga kababayan. Paano nyo naman yan ihaharap sa international community? Nakakahiya, mga kababayan, ano? Kasi that should be enough. tangina Karoon na mo. kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Ang alin? Pasarap na kayo ng sobra-sobra. Gusto nyo pa? Ayun na nga eh. Nagpasarap na yung pamilya mo ng sobra-sobra, tang-ina ka. Diba? Naging presidente yung tatay mo, nagpasarap kayo ng sobra-sobra, gusto nyo dagdagan pa? Sa pagmamadali nyo, pati si Pangulo na binoto ng tao, gusto nyo agawan pa ng posisyon bilang presidente. Dahil sa kagahamanan ninyo, ipapalit nyo yung bobo na ate mo. Ipapalit nyo si Sara kahit na bobo, tanga. Diba, mga kababayan ko? Eto ho yung maliwanag na ano? Maliwanag ho, mga kababayan, na sila talaga ang mapagsamantala. Tangang putang inan to. Mga kababayan, tatanga-tanga. Ano ba alam nito, mga kababayan? Magsungap siguro, no? Tuloy. You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Swerte na kayo, may binalik ba kayo sa tao? Wala nga kayong binalik sa tao, ninakawan nyo pa eh. Sige nga, mga kababayan ko, di ba, ang mga Duterte. Sabi ko, swerte na kayo, magbalik kayo sa tao. Hindi naman ho nila binalikan yung tao. Ninakawan nila yung mga Pilipino. Nagnakaw ho yung pamilya ng mga Duterte. Hindi sila nagbalik ng pera. Nagnakaw lahat, mga kababayan. Ginamit para pagnakawan. Di ba? Ano pinagsasabi na itong bobo na to? Tuloy. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tingnan nyo. Huwag daw pahirapan yung mga tao.
Pinatay nga ng tatay mo. Tao ka mo ha! Bobo! Poki lang ilang baste! Diba? Tatanga-tanga, bobo! Yan ba yung ano ninyo? Hindi niya iniisip? Huwag kang pahirapan ng tao. Pinagpapatay nyo nga eh! Pinatay ng tatay mo yung napakaraming tao, kaya nga na ngayon nakakulong sa dahig eh. Di ba mga kababayan ko baka akala ninyo ngayon lang yan. Noong nga meron ngang sinend kanina si Arnold Lopez, mga kababayan ko, na nung panahon ng tatay niya, yung mga driver namamalimos na. Namamalimos na ho, mga kababayan. Diba? O, tingnan nyo kung paano lukuin itong mga utu-utong mga nakikinig sa kanila. Huwag kang pahirapan yung tao. Anong pinahirapan? Talagang mahirap ang buhay dahil yung minana ni Pangulo sa tatay mong magnanakaw. Diba, mga kababayan ko, nagmana si Pangulo Nang alin? Nang ninakaw ni Digong Pinahirapan tong bansa na to Diba, mga kababayan ko? Just go back to you. Tama na yan. Okay na yan. Tama na kayo. Bumalik na kayo sa Davao, asikasuhin nyo muna kasi yung sinasabi nyo na mala Singapore ang Davao, kalokohan. Abay, biruin nyo, they broad light, mga kababayan. Pinapasok yung mga tindahan ng mga alahas, nilimas. O anong nangyari doon? Baste, wala kayong nahuli. Tindahan ng alahas yung mga kababayan, kung talagang maganda sa Davao, kung peaceful sa Davao. Bakit mga kababayan ko, may rong nakawan, may patayan, may nagpapatayan, may mga pinapatay, at maraming droga. Di ba, mga kababayan? Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Kita nyo mga kababayan, tingnan nyo. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, bakit kayo? Panay din ang punta nyo sa abroad. Ginagawa nyo lang dahilan si Digong na nakakulong na dinadalaw nyo, hindi nga kayo nakakapasok. Anong ginagawa nyo dyan? Pa-shopping-shopping lang kayo. Anong ginagawa nyo dyan sa abroad, sa Europe? Ang tatay nyo nasa dahig, pero kayo umiikot kayo sa buong Europa. Yung ba yung nang dumadalaw sa ama? Mga kababayan, ang tatay nila nasa dahig, nakakulong. Bakit nasa France? Nasa Switzerland? Nakuha nyo ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Anong ginagawa nila ron? Di namamasyal. Gayon, mga kababayan. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tangina mo! Akala ko ba'y patay na pinagkakalat nyo? Ulo daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala ko ba'y patay na? Ba't kailangan nyo pa yung ulo niya? Tanga! Sa lahat po ng nakita ko, mga kababayan na politiko, eto pinakabobo, tanga, mangmang. Ang bubo, mga kababayan. Bubo! Malamang ang utak na ito, puro usok lang. Kakasungap niyan. Diba? Tignan nyo, mga kababayan, tignan nyo. Alam nyo, minsan, hindi rin natin masisig kung bakit sumobra ito Masyadong mabait ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, dapat sinasampulan na tong mga ito. Sa totoo lang, Mr. President, huwag kang pumayag ng ganyan. Minsan, nakakapagod din magtanggol sa'yo. Sa totoo lang, bilang taga-suporta mo kami, napapagod din na magtanggol sa'yo kung ikaw lagi lang na napakabait. Diba mga kababayan? Death threat nagbanta pa tong putang inan to. Diba? Akala mo talaga matapang, mga kababayan. Dapat yung John Vic ang gumawa ng action dyan. NBI, DILG. Wala! Putik na yan. Yung mga yan parang parang pakitan tao lang lagi. Kita nyo naman yung pinagmamalaki ni John Vic. Ano yung pinagmamalaki ni John Vic, mga kababayan ko? Muntik na naming nahuli si Atong Ang.
Tuloy. Grabe, no, mga kababayan, no? Tingnan nyo. Nanggigigil pa yung bading. Very nice restaurants. Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Napakabobo. Alam nyo, mga kababayan, si Baste, si Pulong, si Sara, iisa utak. Mga kababayan, matatalino lang sa pagnanakaw. Ha? Kaya, you know, You know. this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor. Tingnan nyo, mga kababayan ko, tingnan nyo yung itsura, no? Yung mukha, mga kababayan, sangganong-sanggano. Kung hindi nyo daw siya ma-approach, si Mike Defensor daw, alam nyo naman si Mike Defensor. Tuloy, si Mike Defensor na propagandista. Tuloy. You approach Bebot Alvarez. You, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because Utang inang mukha mo, Baste, pangit mo. Palukot-lukot ka pa. Nagtatapang-tapangan ka porke hindi ka pinapansin ng Pangulo. Tuloy. alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Bakit ikaw hindi ka politiko? Tanga. Sabihin mo, tayong mga politiko kasi politiko ka rin. Huwag mong ituturong sila lang politiko. Pati ikaw, isama mo sarili mo. Buboy, no? Kayong mga politiko. Tanga. Sabihin mo, tayong mga politiko. Ganon, Baste. Huwag mo ipakita yung katangahan mo. Hindi papasa sa amin yung katangahan mo, Baste. Diyan lang, sa mga taong nakikinabang lang sa pamilya mo, yan lang, diyan ka lang, diyan lang uubray ang katangahan mo. Diba? Tanga to, bobo. Pilipinas. Huwag nyo sirain ang bahay nyo. Wag nyo sirain ang bahay nyo. Tanga. Sino ba hindi sumira? Sino ba ang sumira? Kayong mga Duterte ang sumira sa Pilipinas. Kayong mga Duterte, kayo ang sumpa. Kayo ang naging problema. Sa inyo nag-umpisa ang malawakang korupsyon. Wala kayong ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Yang katabi mo nga si Alvarez, anak na niya mismo ang nagsabi na yung tatay niya kurakot. Nagpagawa ng kalsada patungo sa mansyon niya sa ibabaw ng bundok. Kita nyo, mga kababayan ko, napaka-epokrito ng mga ito. Tignan nyo, sino yung mga kasama? Puro sila magnanakaw. Diba? Akala mo mga walang issue? Kita nyo, mga kababayan ko, akala nyo walang mga issue to? Bakit yung Alvarez na tinutukoy niya na kasama niya? Diba? Anak mismo ang nagtimbog, ang nagbuko na yung tatay niya may chikabebe na ibinahay sa ibabaw ng bundok at pinagawan pa ng kalsada na galing sa pondo ng bayan. Nung panahon ni Digong yan. Tao pa ko ha! Diba? Tama, mali. Tingnan nyo, mga kababayan, yung mga tao, walang gana eh. Para bang nakuha na ho yung mga bayad nila at gusto nang umuwi. Wala na hong gana, tingnan nyo. Meron bang may gana kay Basti dyan? Tangina, wala man lang kainit-init ang pagtanggap sa'yo walang kainit-init yung pagtanggap ng tao kay Basti. Tanawa na suko na buko. Kita nyo, bobo talaga, no? Ganitong klase ng mga leader ang gusto nyo. Mga kababayan, mga Pilipino tayo. Kung hindi mo man maaaral yung magdiretso ng Ingles, sana man lang yung pong magdiretso ng Tagalog para maunawaan ng sambayanan dahil hindi ho lahat nakakaintindi ng salita nyo. Kayo lang ang nakakaunawa ng salita nyo, bobo. Tanga, mga kababayan ko, tanga, bobo, mangmang. Alam mo, magsasalita ka, alam mo na hindi naman lahat
nakakaunawa ng lingwahe mo. Kaya nga tayo, kahit Ilocano tayo, dahil mas ano tayo sa pagtatagalog, para maintindihan ng nakakarami, nagtatagalog tayo. O, tuloy. Tangina, adik na adik ang itsura, no? Tingnan nyo mga kababayan yung itsura. Adik na adik, oh. Putak na baba na yan, ah. Tindi, no, mga kababayan. Ang tindi ng tama. Oh. Ayun. No? Okay. Tanginang, Diyos ko, di ko lubos maisip talaga kung ano ang gusto ng mga tao na naniniwala sa kanila. Kay Sara Duterte, dito kay Pulong Duterte, kay Kitty Duterte, kulang na lang tumuwad mga kababayan. Diba? Kay Pulong Duterte, hindi ko magets ano ang gusto nila dito sa magkakapatid na to. Sa totoo lang, walang maipagmamalaki. Maliban sa mga ninakaw nila. Maliban sa ninakaw ng tatay nila na sandamakmak na malamang sila ngayon ang nakikinabang. Di ba? Oh. Pero, Ano? Tingnan nyo, nagsasalita mukhang, ay naku, Diyos ko. Alam nyo, lalayasan ko pagka ganyan. Nagsasalita ka, nguya ka ng nguya ng, bubble gum. Yung po ba mga kababayan sa ganyang pagtitipon angkop na angkop yan. Hindi po angkop. Yung pong nagsasalita ka, nguya ka ng nguya ng bubble gum. Paano ho, tumatabingi na ho yung muka, siguro kakadroga. Tao ka ko ha! Mga kababayan, tuloy. Tinatakpan niya pa yung bibig niya para hindi niyo mahalata na pumapaling-paling na yung kanyang panga. Di ba, mga kababayan? Pumapaling-paling na ho yung mga panga. tama yun kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Tignan yung mga kababayan, nakagantas, nguya ng bubble gum habang nakikipag-usap sa maraming tao. Anong manners? Ganyan ba yung may manners, mga kababayan? Bobo, tanga na lang talaga yung naniniwala rito. Oo. Bobo, tangay na lang talaga yung naniniwala, mga kababayan. Diyos ko po, inang yan. Ewan ko, mga kababayan ko. Ewan ko, kawawa tong Pilipinas. Grabe. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress Ngayon, baka si Charis. Nag-ano pa siya? Na-personal pa siya kay Sandro Marcos. Diba? Kakagigil, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Charis na ngayon ang tawag kay Sandro. Wala. Hindi ka uubra. Kung talino lang, hindi ka uubra kay Sandro. Kung kagalingan lang, hindi ka uubra kay Sandro. Dadaanin nyo na lang sa pamimintas. Dadaanin nyo sa pamimersonal. Pero hindi uubra yung mga utak nyo kung kay Sandro, kahit apat kayo, si Kitty, si Baste, si Sara at saka si Pulong, pag samasamahin nyo na, yung mga utak nyong apat na magkakapatid, hindi uubra sa utak ni Sandro Marcos. Tao pa ko ha! Di ba? Uubra ba sa utak nila? Kita nyo naman yung si Sandro, ang dami nang nagagawa. Yung kuya mo, wala nang nagagawa, hindi pa pumapasok. Kumpara nyo mga kababayan, huwag kayong magpakatanga. Alam naming mga tanga kayong mga DDS, pero huwag nyo nang araw-arawin pa. Sa dami ng nagagawa ni Sandro Marcos na mga batas, na mga pinapakinabangan nyo na, ikukumpara nyo naman kay Pulong Duterte, ano nagawa niya? Ano nagawa nito? Bukod sa magsungap-sungap, walang nagawa. Ay, nako. Ganun lang. Dahil walang masabi, mamemersonal. Tingnan nyo, kamukha ni Donald Duck.
kung makacharis mga kababayan, kamukha niya si Max Alvarado na may pagka-Donald Duck. Di ba mga kababayan? Donald Duck, nguso pa lang. Donald Duck na. Utak ng walang utak. Mukha ng walang utak. Bobo, tanga to eh. Di ba? Wala, tignan niyo mo. Ano masabi? Ganun lang, pamimintas. Tapos mukha kang tanga, gaganong-ganong ka. Hindi ka makapagsalita ng maaari na sana makuha mo yung atensyon ng tao. Kaya ang gagawin mo, mamimintas, mamimersonal, magbabanta. Yung magbabantaan mo yung buhay ng Pangulong Bongbong. Di ba? Ganyan din naman na sinabi ng ate mong tanga. Yung baliw na si Sara Duterte, anong sinabi? Putulin daw yung ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pagkakaiba nilang dalawa? Putik na yan mga kababayan, puro kabobohan lang eh. Puro tapang-tapangan lang, pero takot namang humarap sa mga pagdinig sa kamera. Dapat mga kababayan, kung ganyan, dapat matapang din na humarap sa kamera. Tingnan nyo, mukhang tanga lang. Sino yun? Yan. Tingnan mo yung mga taga-sunod mo. Kinang-inang mga itsura yan, mga kababayan. Yan yung mga naniniwala kay Baste. Itsura pa lang mga kababayan. Alam mong bobot tanga na rin. Di ba? Eto na, mga kababayan ko, iwan na natin yan. Puro lang ganun-ganun yan. Wala namang gagawing kakaiba. Our beloved Boss Mike Cervera.